Gagawa tayo ng Puto Bumbong. Ito ang ating mga sangkap. Meron tayong glutinous rice flour, violet food color, ube powder optional, water, margarine, at para sa toppings natin, meron tayong grated coconut, grated cheese, and condensed milk. In a bowl, i-combine natin ang glutinous rice flour, ube powder, and violet food color. Gradually add the water and mix well. Ang pag-add ng water ay pa-konti-konti para hindi sumobra. Iba-iba kasi ang glutinous rice. Yung iba madaling mag-absorb ng water, yung iba naman hindi. At syempre, mas madali at mas maganda kung kamay ang gagamitin sa paghalo. Kasi mas mahalo mo na mabuti at mararamdaman mo kung maganda na ang texture. Ganito dapat ang texture ng ating galapong, parang clay. Ngayon naman, i-grate natin ang ating galapong. Gagamitin natin ang pinakamaliit na grater. Maghanda tayo ng pan or plato at balutin na aluminum foil. At lagyan natin ng margarine or cooking oil. Dito natin ilalagay ang narolyong puto bumbong. Ngayon naman, irorolyo na natin ang ating galapong. Gagamit ako ng parchment paper sa pagrolyo. Maglagay lang tayo ng 1/4 cup ng ating galapong sa papel. Ayusin lang natin. At i-roll na natin. And yes, pwedeng gumamit ng sushi mat, table napkin, or banana leaves. Or kahit ano, basta ma-roll natin ang ating galapong. At ayan, na-roll na natin. Just repeat the steps for the remaining galapong. Eto na ang ating first batch, pwede nang lutuin. Dapat kumukulo ng tubig bago natin isalang. I-steam natin over low heat for 4 to 5 minutes. At huwag kalimutan na i-wrap ang lid ng clean cloth para hindi matuluan ng tubig ang ating puto bumbong. After 4 or 5 minutes, luto na ang ating puto bumbong. I-brush natin ng margarine ang ating lalagyan. Ang gamit kong lalagyan ay clear packs. Maglagay tayo ng 4 pieces ng puto bumbong sa loob. I-brush natin ng margarine. Lagyan natin ng grated coconut. Mas marami, mas masarap. Lagyan natin ng grated cheese. And lastly, maglagay tayo ng condensed milk. Nasa inyo yan kung gaano katamis ang gusto ninyo. At eto na ang ating puto bumbong. Ang dami nagre-request nito dahil sikat ito ngayon sa Tondo. Sayang nga lang hindi ko matitikman ang Zenith puto bumbong kasi malayo ako. Pero okay lang yan, gawa tayo ng homemade. At bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong uploads.
Ngayon, titikman na natin. Excited ba kayo? Ako super. Oops. Sorry. Oh. Oh my God. Ang sarap. Yum. Teka lang ha. Kain muna tayo. Teka lang. Yum. Oh my God. Wait lang. Kain muna ako. Ang sarap. Oh my God. Ano ba yan? Ang dikit. Papakain na ako. Ay. Oh God. Okay, before ko maubos yung ating puto bumbong, i-describe ko na siya, ha? Okay, I know hindi siya yung traditional way na paggawa ng puto bumbong, pero ito yung pinakasimple na alam ko. Kung ayaw gumamit ng malagkit na rice flour, okay lang kasi nga mas pricey siya i-compare dun sa bigas na hindi pa nagigiling. Siyempre, ang original na puto bumbong ay walang food color at ube. Ang ginagamit ay purple rice para magkakulay siya. I-soak nyo lang sa water ang purple sticky rice at ang glutinous rice sa tubig overnight at ipagiling. I really like the idea na super dami ng nyog or ng coconut natin at lalagyan siya ng condensed milk at cheese. Talaga nagko-complement yung lasa. I really like it. Gusto ko din na maraming condensed milk kasi nga yung puto bumbong, di ba walang lasa? I mean, hindi siya matamis. So, kailangan niya ng tamis, which is ang condensed milk, tsaka yung coconut. Medyo matamis yung coconut na nabili ko, pero, syempre, talagang mas okay for me na mas marami yung condensed milk. Sa cheese naman, kasi sa tamis niya, para nababalansin nung cheese yung tamis. So, all in all, talagang balance at bagay na bagay. Ay, ang sarap talaga. As in. Ano ba yan? Nabibitin ako. Ang tagal ma-slice eh. Yum talaga. Sarap. Gusto nyo? Super yum talaga. Oh my God. Gusto nyo pa? Yan o. Say ah. Ah. Ako para sa akin, gusto ko hindi masyadong maraming cheese. Kasi magiging maalat na siya. Pero kung gusto nyo naman talaga mahilig ka sa cheese, kayong bahala. But for me, perfect. Oh, God. Bagay talaga with super daming coconut and then condensed milk at konting cheese for me. Yum. Oh my God. Ang sarap. And oo nga pala, dapat yung coconut nyo, fresh talaga. Kasi madali masira yung coconut. Pero kung gusto nyo naman, bibili kayo ngayon, pwedeng ilagay sa freezer na muna. Kinabukasan, pwede nyo nang gamitin. And kung magluluto kayo ng puto bumbong ngayon, tapos may natira, pwede nyo ilagay sa ref. Pero kinabukasan, titigas yan. Ang gagawin nyo lang, ilagay nyo ulit sa steamer, mga siguro 1 to 3 minutes siguro, ganon, 3 minutes. Lalambot siya ulit, pero siguraduhin nyo lang na wala siyang toppings. Kasi yun nga, pag may coconut, masisira siya agad. So, separate dapat yung kung ilalagay nyo sa ref, kung may matitira. Sarap. Pero kung mauubos ko to. Yum.
Gusto ko talaga maraming coconut and condensed. Oops. Say Sarap. At eto naman ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang nagawa natin ay 26 pieces. Ang cost per yield ay 7 pesos and 54 cents. Pwede mo ibenta ng 35 to 40 pesos ang per pack na may lamang 4 na puto bongbong. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang mga presyo ng sangkap sa inyo. So ayan, sana nagustuhan niyo ang recipe natin ngayon. At meron tayong another dose of inspiration. Eto ang mga gawang cake ni Miss Louie. Eto naman ang mga ground float ni Miss Maria. Si Mami Maria ay nagbebenta para makatulong sa treatment ng kanyang baby. Baby, I pray na you will get well soon, maging malakas ka at maging masigla. And Mami Maria, always be strong and nandyan lang si God. And I want to say hi kay Nikki and Yesha. Sabi ni Nikki, ang girlfriend niya si Yesha ay sumubok ng gumawa ng mga cakes natin. Thank you sa lahat, salamat sa suporta at lagi kong sinasabi na nai-inspire din ako sa inyo. Salamat talaga. So, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!